Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin. Dito nilinaw na niya. Sulat talaga kayo ni Kristo na pinangasiwaan namin. Sapagkat si Kristo naman talaga po yung utak ko nagbigay ng mga kautusan sa kanila. Katulad naman ng Biblia, napasulat ito sa pamamagitan din ng sa pag-udyo o sa utos ng Panginoong sa Kristo. Na kung paano nga sa Matthew, mababasa natin Banggitin ko lamang po yung tungkol yun sa pagbabautismo na nakita ng mga Pariseo na si Jesus ay bumabautismo ng mas marami kaysa kay Juan. Ngunit, hindi siya mismo ang bumabautismo, kundi yung kanyang mga alagad. Ibig sabihin lamang po na siya po yung utak na itong bagay na ito. Kaya po ginagawa ng mga apostol. No, kaya yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin. Ano pa po? Hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu. Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong naman. Kumpara po niya ulit. Na kung paano kayo ay sulat ni Kristo, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu. Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso nila. Sa ganun pong paraan, nagiging sulat tayo ni Kristo. Ilagay natin sa sitwasyon natin ngayon. Siguro, ilan po sa atin sa kanyang community na kung saan po kayo nakatira, ang hatak po ng sanlibutan masyado pong malakas. Maaaring sa kapitbahay nyo, patuloy sila sa paggawa ng mga masasama. Maaaring sa paligid nyo, puro na lang ang nakikita nyo mga palayawan, paggawa ng masasama. Baka merong ilan na nakatira sa may kapitbahay na pugad ng gumagamit ng mga droga, ng mga manginginom, ganyan, mga sugarol sa paligid niya. Pero ikaw na isang Kristiyano ay nagpipigil at pinapanatili mo na ikaw ay sumusunod sa kautusan ni Kristo. Di ba po? Napakahirap. Kung nakikita lang yung mga kapitbahay, yung mga nakakasalamuha, yung behavior, yung manner, kung paano iniingatan mong sumunod sa kautusan ni Kristo, ano po ang nababasa nila? Ito po. Ano nababasa nila sa'yo? Nababasa nila yung kautusan ni Kristo sa'yo. Ganun po. Naalala ko po yung kwento ni Lot. Kalala niyo po si Lot, yung pamangkin po ni Abraham. Parehas po silang pinagyaman ng Diyos. Dumami yung kanilang ari-ari ang mga hayop, dumami yung kanilang mga alipin. Noong panahon po kasi, yun ang batayan ng pagiging mayaman . Yung meron kang maraming alipin, marami kang mga alagang hayop. Sa panahon po natin yun, ano kaya ang batayan ng pagiging mayaman? Dapat ba, sports car or Rolex? Iba na po sa panahon natin ngayon ang batayan ng pagiging mayaman. So ayun po. So kaya napag-desisyon na nila na maghiwalay ng landas na. Kasi hindi na maka-accommodate ng land yung kanilang yaman. Kaya po, pagpasensyahan nyo lang po, may special vision ako. Special din. So, dahil po, nag-iwalay sila ng landas dahil hindi na po ma-accommodate ng land yung kanilang yaman. So, pinili ni Lot na manirahan sa Sodom. So, yun po yung history. So, basahin na lang natin sa 2 Peter kung paano yung naging buhay ni Lot. Na maging magandang example sa atin. Sa chapter 2, verse 8. 2 Peter chapter 2 verse 8. Ito ang talata. Verse 7. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahapis sa mahalay na pamumuhay ng
ito na namamayang kasama nila ay lubang nahapis araw-araw sa kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawain ng laban sa kautusan. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di makatutiran sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Nakita niyo po yung kanyang buhay araw-araw. Nakakapis siya sa araw-araw. Sa araw-araw na lang na ginawa nung ito ang lagi ko nakikita. Ito lagi ko napapakisamahan. Pero marunong magligtas ang Diyos ng mga kaluluwang matuwid. Kaya kung pagpapatuloy niyo po ang pamumuhay na hindi sumasang-ayon sa gawa ng sanlibutan ito, ililigtas po kayo ng Diyos. No? Na kung paano kayo'y sulat ng Panginoong Kristo, makita po sa atin yun ng mga tao. No? Na mabasa ng mga tao sa ating mga gawa ang kautusan ni Kristo. Yun po ang aral ng tipang ito. No? Ano po ba? Yan po. Isa-isahin po natin yung nabasa. You are epistle or letter of Christ ministered by the apostles. You are known in the read of all men. Nababasa at nakikilala ng mga tao. Meron pa po pala akong isang mga babasahin na isa pang pagkakakilanlan ng isang Kristiyano na mababasa natin sa John. Nasahin ko lang ako yung sa John chapter 13, verse 35. Ito po yung isa ko pa palang naalala na verse na pagkakakilanlan ng isang Kristiyano. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ayan po. Ayan po ang pagkakilala ng isang mga lingkod ng Panginoon. Yung makita ng ibang tao na nag-iibigan tayo sa isa't isa, nakikita nila na yung mga yan, yung mga grupo na yan, may malasakit sa isa't isa, nagtutulungan, nagdadamayan. Nakikita nila na meron tayong pag-ibig sa isa't isa. Ayan, yung mga yan, mga Kristiyano yan eh. Nakikita tuwing linggo na sama-sama, pumupunta sa kapilya, kasama yung mga pamilya, yung mga kaibigan. Tayo po, nakikita nila na nagkakaroon sa kanilang kaisipan na pagkilala sa atin, ay yung mga yan, Kristiyano yan. So, nakikita yung ating pagdadamayan sa isa't isa, yung pag-ibig natin sa isa't isa. Kaya nga po yung tinuturo ni Brother Willard sa chapter 5 ng Matthew, na you are the salt and light of the world. Na maging magandang halimbawa tayo sa mga tao. Sapagkat ito yung nababasa nila. Kung ano yung ating inaakto, ito yung nababasa po nila. Kung makikita sa atin ito, nababasa na ngayon ng mga tao na tayo ay sulat ni Kristo. Nababasa sa ating mga kautusan ni Kristo. Ito ay written with the Spirit of the living God, not within. Yan po ang pinagkaiba. Written in the fleshy tables of heart, not in the tables of stone. Kanina pa natin binabasa na hindi na nasusulat sa mga tapyas ng bato, kundi sa tapyas ng mga puso. Basahin pa po natin itong Romans chapter 2 verse 14 tungkol dito sa bagay nito. Kung paano na isulat ang mga kautusan sa puso ng mga tao. Sapagkat kung ang mga Hentil ay walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Sa katutubo pala, naturally, walang kautusan ng mga Hentil. Ibig sabihin po, sa history na naman, ang binigay ang kautusan sa mga Hudyo Di ba po? Yun ang kasaysayan Kaya nga binanggit ko kanina yung kasaysayan na kung paano pinakilala ng Diyos ang mga kautusan sa Israelita.